mapagpalang araw sa ating lahat. Malugod ko kayong tinatanggap sa isang makabuluhang paglalaban ng kaisipan kung saan tanging katwiran at lohika ang sandata. Sa ngalan ng karunungan, tayo ay nagtitipon upang pagtalunan ang isang napapanahong paksa na humahati sa pananaw ng mga Pilipino. Dapat bang tangkilikin ang Filipino bilang pangunahing wika ng edukasyon? Ang debate nito ay binubuo ng dalawang panig. Ang panig ng pabor na naninindigan na ang Filipino ang dapat gamitin sa edukasyon upang mas mapalalim ang pag-unawa at identidad ng mga mag-aaral. At ang panig ng di pabor na naniniwalang mas angkop pa rin gamitin ang Ingles upang ihanda ang mga mag-aaral sa pandaigdigang kompetisyon. Ang dalawang panig ay binubuo ng dalawang kinatawan. Magkakaroon sila ng pagkakataong magsalita ng salitan at magbigay ng reaksyon sa bawat pahayag. Inaasahan ang isang masinop, makatao at makabayang talakayan. Nang walang dagdag na paligoy-ligoy, simulan na natin. Panig ng pabor, magsimula na po. Maraming salamat, alam ko ang edukasyon ay hindi lamang instrumento ng kaalaman, kundi tulay patungo sa mas malalim na pagkakaunawa ng sariling pagkakakilanlan. Naniniwala kami na ang paggamit ng Filipino bilang pangunahing wika ng edukasyon ay hindi lamang makabayan, kundi epektibong estratehiya upang matuto ang mga mag-aaral. Sa isang bansang ang malaking porsyento ng populasyon ay binibasa sa Ingles, hindi ba't mas lohikal na gamitin natin ang wikang naiintindihan ng karamihan? Ayon sa UNESCO, ang paggamit ng unang wika sa pagtuturo ay nagpapataas ng antas na partisipasyon at pag-unawa sa klase. J.I., kapuri-puri yung pagtalima sa wikang Pilipino, ngunit sa modernong edukasyon, hindi ba't kailangan ng mga mag-aaral ang pandigdigang tablado? Ang medisina, teknolohiya, at karamihan ngayon sa edukasyong literatura ay mula sa Ingles. Hindi ba't pagkabata ay kinakailangan nila may handa sa wikang pandigdigan? Maganda ang punto, Angelo. Ngunit huwag natin kalimutan na hindi natin matututuhan ang mahusay ang isang konsepto sa anumang disiplina kung hindi ito naunawaan sa simula pa lamang. Hindi natin sinasabi kung si Ante, bagkus ginagamit natin ang Filipino upang mas maluwaan ang pundasyon ng kaalaman. Ang sistema MTVMLT ng DepEd ay napapatunayang epektibo sa pagpapataas ng learning outcomes. Bakit natin pipiliin ang banyagang wika kung maaari namang simulan sa sarili natin? Bretzel, kung pagbabatalyan natin ang global na realidad, ang paggamit ng Ingles ay hindi na isang opsyon, kundi isang pangangailangan. Paano kung may isang mag-aaral na mangarap maging isang scientist o diplomat? Hindi ba Ingles ang magiging sandigan niya? Hindi rin natin maikakaila na sa kolehiyo, lalo na sa mga kursong teknikal, Ingles ang pangunahing wika. Kaya kung sanay na ang estudyante sa Filipino lamang, sigurado sa pag-a-adjust, mahihirapan na sila. Ngunit, Joey, hindi ba tungkulin ng edukasyon na magsimula kung saan naroon ang mag-aaral? Kung bibigyan natin sila ng matibay na pundasyon gamit ang kanilang sariling wika, mas madali silang matuto ng ibang wika kabilang na ang Ingles. Huwag nating ituring na hadlang ang Filipino. Ito ay tulay, hindi pader. At sa pagsasali ng mga terminolohiyang teknikal, may kakayahan ang Filipino na magbago. Ngunit J.I., hindi sapat ang salin lamang. Maraming konsepto sa sensya at matematika ang mas tiyak kapag nasa Ingles. At sa dami ng referensyang global, hindi ba't mas natututo sila, mas marami silang kaalaman at lalo na pag sila ay nahubog sa wikang Ingles sa murang edad. Kaya huwag natin sa kanila ipagkait na maging isang globally competitive. Angelo, walang sinumang nagtatanggal ng Ingles sa curriculum. Ang aming punto, ang pangunahing wika ng pagtuturo ay dapat Pilipino, lalo na sa unang yugto ng edukasyon. Kung matibay ang pundasyon, mas magiging mahusay din sila sa kalaunan. Ang edukasyon ay hindi karera ng pagbilisan, kundi proseso ng pag-ulat. At ang unang bang ay dapat nakaugat sa sariling wika at kultura.
Pero Rexel, sa bilis ng takbo ng teknolohiya, wala na tayong panahon para unti-unting sanayin ang mga bata sa Ingles. Kailangan mula pa lang sa umpisa, expose na sila sa mga global standards. Oo, may kahalagahan ng Filipino, pero sa tahanan, sa sining, sa kultura, hindi sa agham at edukasyon kung saan ang Ingles ang pamantayan. Maraming salamat sa masiyasig, matalino at makabuluhang palitan ng puro-puro. Tayo ngayon ay nasa yugto ng debate kung saan hihilingin ko ang bawat panig na magbigay ng pangwakas na pahayag. Panig ng pabor, maaari na po. Sa huli, ang wika ay hindi hadlang kundi kasangkapan. Kung nais natin tunay na matuto ang kabataan, magsimula tayo sa wika na naiintindihan nila. Ang wikang nagpapakilala sa kanila bilang Pilipino. Ang Filipino bilang pangunahing wika ng edukasyon ay hakbang patungo sa mas inklusibo, makatarungan at makabuluhang edukasyon. Ang mundo ay mabilis magbago, ngunit hindi natin ito mahahabol kung tayo ay nakatali lamang sa wika ng damdamin. Ang wikang Ingles ay hindi kalaban, kundi daan patungo sa kaunlaran. Hindi natin sinasabing iwaksi ang Filipino, ngunit sa formal na edukasyon, lalo na sa agham at teknolohiya, ang paggamit ng Ingles ay mas kapakinabang at mas makabubuti sa kaunlaran ng kabataan. At ko din sa ako. Go na go. Gina, puri-puri yung mga iwas ko. Ngunit sa konteks ng edukasyon, hindi ba ito kailangan natin na Yakay, hindi ako kinakapag yung yakay sa mapapalaman. Gina, si Gina. Sa'yo ka to. Hindi ko na kaya. Sige.